Ako si Raymond Monteclaro, taga Montalban, Rizal. Sino ako at anong buhay ko noon? Noong elementary ako, habang pauwi na ako galing school, medyo katalikan ng araw. Bigla ako nakaramdam ng pagkahilot. Lumabo ang paningin ko at bigla ako natumba. Sinugod ako sa ospital at napag-alaman ng magulang ko na meron akong sakit. May epilepsya daw ako, sabi ng doktor. Tinuruan ako ni mama magdasal. Parang walang nangyayari, pakaramdam ko. Kaya nagtanim ako ng galit sa Diyos, pinagmumura ko siya. Nagsalita ako ng masasama sa Kanya. Sinabi ko wala talagang Diyos. Dahil nga sa kalagayan ko, naging maingat sa akin ng mama ko at na-spoil nila ako. Kung saan naabuso ko ang kabaitan nila. So kung ano sa tingin ko ang tama para sa akin, yun ang gusto kong gawin. Dahil sa sarili ko ang nasusunod, naging matigas ang ulo ko at ayaw ko na pagsasabihan. Nagagalit ako pag kinokorek nila ako. Hanggang sa napabarkada ako at na-impluwensya ng masasama. Nung tumutong ako ng high school, nakilala ko ang isang kaibigan na una sa akin nag-share patungkol sa Diyos. Pero siyang sinishare sa akin na hindi ko talaga maintindihan. Pero isa lang ang pinaka-naalala ko dun. About yun sa sinabi niya sa muling pagbabalik ng Diyos. Isa ako sa nangbaba sa Kanya. Isa din sa nagdududa. Sa mga sinasabi niya. Maraming beses niya ako in-invite na magsimba o sumama. Nung first time ko sa mag-church sa kanila, natatakot ako kasi may nag-speaking tongue doon. Sabi ko, ano ba naman itong mga tao dito? Ang weird. Hindi talaga ako seryoso sa ginagawa ko noon. Nung senior high na kami, naging magkaiba kami ng school at nagpabarkada ulit ako sa mga dati kong kaibigan. Dahil yung mga kaibigan ko ay may bisyo. Napagaya ako at nagsimula ako sa patikim-tikim. Sigarilyo, alak, marijuana at mga kalaswan. Nakalimutan ko ang pagsisimba pagdating sa mga gawain. At ito din yung time na broken hearted ako. Nag-iwalay kami ng babae na karelasyon ko. Dito na mas lumala ang pag-inom ko ng alak. Uwian namin 7 galing school. Umuwi ako ng bahay mga 7 na ng umaga at may pasok pa ako nun. Noong umpisa parang normal lang naman siya para sa akin. Masaya ako sa ginagawa ko kahit ulit-ulit. Hindi ko alam mas lalo niyang pinapalala ang karamdaman ko. Isang araw, muntik na akong mahagip ng sasakyan habang papasok sa school. Medyo nakainom ako ng alak. Nisip ko nung una, baka hindi lang nag-iingat yung driver. Sa hindi inaasahan, naulit pa yung pangyayari. Pagtawid ko ng kalsada, bigla ako may natake ng sakit ko. Sakto sa gitna ng kalsada, doon ako napahinto. Habang may sasakyan na parating, buti na lang, naiwas agad ng driver yung sasakyan. Doon ko napag-isip-isip na hindi ko pala kaya kapag wala sa Lord. Naisip ko na hindi ako ligtas pag wala ako sa Kanya. Feeling ko parang yung takit niya sa akin. Nagdalawang isip ako paano ako babalik, pero di ko alam anong plano ko o anong gagawin ko. Kung matatanggap pa ba ako ni Lord at ng mga tao dun sa church. Pero si Lord gumawa siya ng way para kapagsimula ako. Bigla akong dinalaw ng dati kong kaibigan. Nakamusta siya at inaya niya ako ulit. Ginamit ni Lord ang taong to para i-remind ako palagi kung anong dapat kong gawin. Hanggang sa natutunan ko na kusa na maging responsable, mas lumalim ang pagkakilala ko sa Diyos. Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pag malayo ka sa Diyos, walang buhay, walang direksyon, parang kang nagpi-freestyle. Wala kang pakialam sa iba, basta masaya ka. Pinakilala ni Kristo ang sarili niya. Pinamulat niya sa akin ang mga bagay na mali kong ginagawa.
Tinulungan ako ni Lord alisin ng pagmumura ko, pagtatanim ng galit, pag-inom ng alak, pagiging makasarili, paglaban sa magulang, at mga bisyo ko noon. Patuloy niya siyang kumikilos sa buhay ko sa tulong ng banal na espiritu. Ngayon, napapagkatiwalaan ako ni Lord na mag-share ng good news sa iba, lalo na sa mga naliligaw na landas. Dati akong mahihain, pero unti-unti nagiging matapang. Handang umatake sa anumang laban. Ako si Remo Monteclaro ng Rizal Porsados.